Ano man po ang konteksto at purpose ni People's Talakera, the minimum objective ay na-target nila. Guluhin po ang momentum ng pagbuwelo ng simpatya para sa mga Duterte political group at mukhang nawendang si Marcos sa pagbuwelo ng mga suporta para kay Pangulong Duterte at mga kritikong lumawak bigla at lumakas ang loob na magkondena sa kanyang karumaldumal na kataksilan at sa kanyang pagbebenta ng soberanya ng bansa sa isang pakialamero ngunit bogus na entity like ICC when it comes to our national interest and national sovereignty. Nakabawi sila dito na mukhang nabalik patuloy sa mga Duterte kasi ang kwento dyan ng nakadugtong na si Harry Roque ay pinupunduhan o kinokonekta sa grupo ng Maisog at ng Duterte. At sila ay nakipagsabuatan upang pabagsakin ang gobyerno ni Bongbong Marcos. E di, naagaw nila ngayon ng interes ng media. Doon na nakatuon eh. Lahat ng interview kay People's Talakera na, ang lahat ng mga pag-follow up ng anggulo, sino-sino pang na-involve sa video, pulburon video, at saan ito ginawa, sino nag-finance nito, maliban kay Harry Roque. Lahat ng interview halos doon na nakatutok at balita. May nakaagaw lang ng konti yung pagpapakontempt sa amin. Talagang ibinalita, no? Yung abusado nilang paggamit ng kanilang contempt powers para i-deny ang karapatan at kalayaan ng mga individual. Yun lang pong nakasingit na balita, no? So, ang punto de vista ko mga kababayan ay kailangan pong maipaliwanag ng tama nila Attorney Harry Roque at nila Miss Maharlika that there was never a conspiracy. That the attempt or the activities related to the release of that video ay may stand-up rally dito sa Japan. Sabi ni Nery Martinez, kita ko nga eh, may mga, sa New York din po, may malaking pagkilos on April 13. I think 13, Sunday din po yon. So very interesting po ito na kailangan mabawi po ang inisyatiba at momentum that Harry Roque, Maisog Group and Maharlika at yung mga Duterte-aligned na mga critics ay hindi po conspiracy ang ginagawa, kung hindi legitimate na paglalahad ng political opposition and criticism to the government. Yun, no? Na-contempt ka na naman ni Paduano, ka Eric, idol niya ako eh. Si Paduano kasi may OCD yan, Obsessive Compulsive Disorder. Ang kanyang OCD nakapokus lang sa pagpapakontempt. Hindi po siya mapakali pag wala siyang napapakontempt sa isang linggo o sa bawat mga pagtitipo nila dyan sa Kongreso. Kaya ang psychological disorder na yan ay OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Pero nakapokus lang sa kanyang hindi mapigilang kagustuhan na magpa-contempt ng mga tao para tanggalan ng kalayaan at karapatan. Okay? So, the purpose of OCD, all right, miniature lion. Ang purpose po ng pagkakaroon ng People's Talakera scandal doon sa House of Representatives ni Tambaluslos is to seize the initiative and cut down the momentum or disrupt the momentum of a groundswell of protest against Marcos administration and Romualdez for their very scandalous and outright and brazen betrayal of the national interest and other protection of civil political rights ng mamamayang Pilipino na ginawa nila sa paglapastangan sa mga karapatang yan ni Pangulong Duterte. At pati na po ang kanyang illegal na pagkakanulo at pagtataksil kasabwat ng ICC at mga communist terrorist group operatives upang tanggalin po ang physical presence ni Pangulong Duterte sa Pilipinas upang kanyang madiskarel o maderail ang buwelo ng political opposition coming from the Duterte political group. So ganun po kabigat yung backlash that they need to create a scandal at the House of Representatives. And that is called the People's Talakera scandal. So right now, the only way para po ma-survive yan, ang skandalo na yan, is maplastar ng maayos
nila Miss Maharlika at nila Harry Roque itong mga deliberate na mga pag-atake at revelations na ginawa ni Peebles Talakera. May challenge pa siya eh. Kung hindi ka nagsisinungaling, ba't hindi ka umaharap? At upang ikaw ay magkaroon ng patas na pagpapahayag dito sa Kongreso. Yun ang challenge ni Peebles Talakera, no? It extends also to us, no? On my part, there is an attempt for me na kuhanin ako at patahimikin ako, at hindi lang po yan, kundi mayroong masamang balak na yayariin ako dahil hindi ako ilalagay sa House of Representatives. Hindi ka panipaniwala na doon ako ikukulong. Si Colonel Grijaldo nga nasa Station 6 na. Police Colonel yon. So wala po siya sa House of Representatives kung gano'n, kasi sabi niya ng kanyang mga pamilya nasa Station 6 na siya, mga kababayan. 5 buwan na siya nakakulong ngayon at wala siyang kaso. Hindi rin siya nakapagpapiyansa kahit na wala siyang crime committed or any case of criminal offense filed against him in court, no? So ayaw ko mangyari yun sa akin. Hindi ko alam kay Harry Roque, alam ko contempt din siya at may arrest order din siya. Pero may pending cases pa po siya na I think isinampa na o isasampa na sa korte. At kapag yan ay tinanggap ng korte, magkakaroon ng warrant of arrest, non-bailable po yun. Qualified human trafficking po yun. Kapag yun ang sinampa nila kay Pastor Kibuloy. So, Josie Lopez and Martha, makulong ka na naman. Walang hiya. Sinong walang hiya? Si Ka-Eric o si Paduano? So mga kababayan, malinaw po that the attempt to present Peebles Talakera at the Tridorcom hearing was to seize the initiative and disrupt the momentum of the groundswell of people's opposition and criticism and protest against the betrayal and the traitor acts or acts of treason. Kasi ang treason na act sa wartime yan eh. Yung betrayal, yung pagtataksil ni Marcos at nila Romualdez sa national interest natin. Okay? Yun pong purpose kung bakit nagkaroon ng drama doon si Acop, si Peebles Talakera, at kung babasahin mo mga thread of comments, parang lumabas na bayani si Peebles Talakera at kontrabida si Harry Roque, ang Maisog at saka si Maharlika at iba pang mga grupong may lehitimong panawagan para reformahin ang gobyerno at sagutin ang mga seryosong issue ng korupsyon na malaganap, pangungulimbat at paglulustay sa kaban ng bayan at ang abuso ng mga politiko, ang paggamit ng poder at kapangyarihan para supilin ang mga karapatan ng mamamayan, kagaya ng ginagawa nila ngayon against the Duterte political groups and those aligned to it, at iba pa pong mga issue, ang paglugmok ng ekonomiya, ang pagbagsak at ang paggapang ng kabuhayan ng buong mamamayang Pilipino halos na milyon-milyon. Lahat ng yan mga lehitimong issue na may usapin tungkol sa governance at pamumuno. So nagiging sideline ito sila ngayon dahil nga napupunta doon sa personality ng mga atake at bangayan. At nagkaroon ngayon ng oportunidad na mailantad itong kabulukan ni Marcos at ang kanyang kapalpakan ng pinadukot nilang iligal at pinatapon si Pangulong Duterte. Kaya nag-backlash, no? At na defensive sila dito todo. Para mabawi ang buwelo sa side ng mga Duterte, kuhanin nila at i-derail at i-discarrel, nagpalabas sila ng isang drama series at malamang baka bumalik pa yan si Peebles Talakera o may iba pang recruited na gumawa ng ganong presentation na magiging isang kaaya-ayang teleserye para sa mga Marcos. So aaliwin nila ang taong bayan sa teleserye ng pagpintura ng napakasama ng budhi ng mga Duterte at ang kanya mga tauhan ay mga marurumi ang ginagawang paglalaro sa politika na samantalang sila talagang gumagawa ng ganon upang agawin ang inisyatiba ng pagbuelo ng paglalakas at pagsasatinig ng sentimento ng pagkagalit ng mamamayan sa ginawa nila kay Pangulong Duterte. So klaro na po it was an operation na pinunduhan. Alam natin yun. Huwag na tayong magbulahan pa Peebles Talakera. Pinunduhan ang operation na yon. Huwag na tayong magbulahan pa mga kababayan. It was a grand operation. Hindi po yun voluntary. Pinagplanuhan yun.
Diyan mo masasabi na hindi yan gawain ni Marcos. Kay Lisa, yan ang mga discarding yan. So, ibig sabihin po, nandiyan na si Lisa na kaya nang gawin ang mga, kita mo, bilib na bilib si Peebles Talakera sa programa daw ni First Lady na love for everyone and love of everything. Puso. So alam na natin sino nag-operate. So hindi pwede na mag-operate ang nakadetine sa LA airport, 'di ba? Ibig sabihin sa Pilipinas si Lisa. Special ops po 'yon. Ang tawag sa ginawa ni Peebles sa mga taktika ng mga PR practitioners, 'yon ay PR spin, public relations spin o media spin. Ang tawag diyan sa mga kagaya ko na marunong gumawa ng ganyan na mga taktika nung ako'y sa CPP, NPA, NDF pa, at ginagawa din po yan sa intelligence na mundo, sa mundo ng mga paniktik at intelligence, special ops. Si Peebles Talakera was part of a special ops. Special operations ang tawag yan. May pondo yan, may diskarte yan, may plano yan. Ayon, klaro yan. No, so, yeah, si Akop ang nagdala, pero hindi lang silang gumawa noon. Martin Romualdez will be much involved. Alam natin yun, hindi man yun lalarga na walang imprimatur of approval ni Martin Romualdez. At malamang ang asawa, si Lisa, malamang sa malamang, mga ganyang style ng special ops. Even yung Turkey na binubulgar ni Maharlika na dinukot ang mga bata mula sa nanay nila. Special ops yun. And I know some detailed information about that. Galing po ako sa mundo ng intelligence. Hindi na ako po nakikialam sa discussion na yan. Ayaw kong mapasok at makuryente din po. Special ops din po yon. Ang nangyaring pagpapadukot daw sa mga anak nitong babaeng lumantad ngayon dyan sa Netherlands kasama sila Maharlika. So, mahirap po kasi pag hindi mo maintindihan ano ang special ops na ordinary versus the ordinary PR operations. Magkaiba po yon. Yung special operations po, medyo malalim-lalim po yung diskarte na yan. Yung paglantad at paglabas ni Peebles Talakera po, calibrated yon. Calculated at prepared yon at mayroon pang malamang mga susunod na ilalantad sila. Most likely. Para po lumabas na all and everything about Duterte, Sara Duterte, Rodrigo Duterte, and all those political forces aligned to them, at yung mga maisog-maisog, lahat na yan, gustong ipalabas yan ng gobyerno ni Marcos at ni Romualdez na yan ay mga grand design of conspiracy. Samantalang ang nakikipagsabuatan para magsabotay sa ating bansa, si Marcos at si Romualdez, kasabwat ang CPP, NPA, NDF upang magkaroon po ng political paralysis and demolition operations laban sa pinakabanta sa kanilang purpose of monopolizing power. At the same time, sa CPP, NPA, NDF, to prevent the return of strong leadership and strong rule of law governance na anti-CPP, NPA, NDF, anti-communist terrorism. At sa mga dilawan, pinklawan, hindi sila mag-survive kapag Duterte brand of leadership ang nakaplastar sa pamunuan. So nag-common interest sila. Yun ang conspiracy na totoo. Yun ang collusion. Pero they are able to dislodge and diffuse the situation by creating special operations. Even ang pagpapadukot kay Pangulong Duterte was special operations. Diba? At dito nang pupuntahan natin. So, initially, mayroon pong mga backlash itong paglabas ni Peebles Talakera. At lumalabas na nagkaroon ng conspiracy. According kay Peebles Talakera, ang track of special ops ipalabas na pinupunduhan, ginagastusan ng mga tao at mga interest groups led by the Duterte at mga grupo nila at mga tauhan ang pagpapabagsak sa Administrasyong Marcos. So therefore, whatever legitimate criticisms na ating ibabato sa kanila, lalo na pag hindi verified ang ating mga impormasyon at personal ang mga atake at hindi po magkakatugma at hindi scientific ang pag-analyze at pagplastar ng impormasyon, lalabas na totoo itong sinasabing ginagawa lahat yan para pabagsakin ng gobyerno ni Marcos. Therefore, the government of Marcos and Romualdez has the right to defend itself and preserve the state and the government. Yun ang magiging taktika eh.
Yun na rin ang line ng barker nila ngayon, si Claire Castro. Mag-ingat kayo sa inyong pananalita because you are fomenting dissent not for the purpose of legitimate criticism but to foment seditious reaction and even to the point of creating fear and panic among the people, which is tantamount daw to promoting terrorism. Wow! O mabigat pa ay ang rebellion. Kulang na lang ay lahat ng mga nagkikriticize sa government ngayon at administrasyon, tatawagin na nilang rebelde. Isamantalang ang totoong mga teroristang nagkukunwaring rebelde ay kasama nila at pinupunduhan pa nila. So very obvious mga kababayan that the special operations in the persona of People's Talakera ay may kasunod pa itong mga gagawin na mga special operations ang gobyerno ni Marcos, no? Kaya kailangan nating magpursige ng prinsipyado, principled opposition. Hindi po personal attack. We need to do principled opposition. Nakabatay po sa totoong agenda ng taong bayan, may alternative programs tayo, at mayroong batayan ang ating pag-criticize. Hindi po gawa-gawang kwento. Kailangan natin magkaroon ng consistency on the valid information that we share at ang ating criticism ay nakaangkorahe, nakaangklat, nakaugat sa tamang pagtingin ng mga issue at usapin batay sa datos at impormasyon na tama. Kailangan natin gawin yon, okay? So, nonetheless, let's hear it. Nandyan na yan, may special ops na ginawa ang gobyerno ni Marcos at nila Romualdez at malamang ang direktor, isa dyan sila Lisa, kasi ganyan ang specialty niya, yung Turkey operations. Hindi lang po yon ordinaryo, special ops po yon. At ipaprangka ko na sa inyo, covered po yon ng isang legal cover na kung titingnan mo, wala kang mabubutas. May cover po yon. At yan po ay kaya tahimik lang ang ISAF o Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines because they do not operate illegally in abroad. They cannot do that. Mahuhuli ka po dyan, kakasuhan ka ng bansang Turkey. Kaya tahimik din po ang bansang Turkey kasi there was a pattern of legal cover in everything that they did. So pag titingnan mo, pag binalikan mo, i-backtrack mo, lusot sila. But the moral objective was adverse. Hindi tama. But the cover to use legal operations in a special ops atmosphere, alam ko po paano gawin yan. Halimbawa, may term dyan ng mga pulis, pupulisin mo yan. Pulisin mo na. Halimbawa, pag sinabi nilang buy bust, wala naman talagang buy bust yan. 90% siguro ng sinasabing buy bust, hindi yan buy bust. Kasi ang buy bust, may bibili ka, may pusher buyer, may mark money, etc. etc. Ang sinasabi nilang buy bust, naka-ready na yan. Target nila, nakita na nila, kuha na nila, dadakmain nila, at pagdating ng kaso, pagdating po ng evidence presentation, lalabas na buy bust. Ang tawag dyan, pulisin mo na. No? Pinulis na style. Yan, minaro. Pero kung titingnan mo, may witness na nagsasabi, may mga kagawad silang kinausap, at talagang may bumili daw, pero pagdating sa narrative sa court, hindi naman talaga yan buy bust. Pagdating sa court, buy bust na. Iyon. Alam yan ng mga abogado. Alam din po ninyo na nangyayari yan. At ganoon din po sa mga estilo na para hindi makapagpiyansa yan, kailangan may granada yan. Explosives eh. Kung hindi man granada, mga components ng dinamita, detonating cord, blasting cap, para may elements of explosives. Ayun. So mga special ops na style yan. Pero kung titingnan mo, legal ang kunwari na ginawa, pero ang intent immoral at mali. Yan po ang ibig kong sabihin na kailangang malalim po nating tingnan yan. No? Hindi po basta-basta ang kalaban ng mamamayan ngayon, marunong po silang maglaro upang ikutan ang batas, butasin ang batas, at baliktarin ang batas to their favor. Exactly what we did at ginagawa pa rin nila yan nung ako'y nasa CPP, NPA, NDF. Ang tawag po sa prinsipyo na yan ay turning the tables against the enemy. Ibig sabihin po yung batas, gagamitin mo para ihambalos sa kalaban. Ang tawag sa modernong pagtingin dyan ay lawfare o using the law as a warfare. Ayun. So yun pong ginagamit ni Lisa.
at nila Bersamin, lawfare. Law as a warfare bilang pamamaraan sa digmaan. Okay? Regarding sa video ni Maharlika, I don't want to comment about that. No? Para sa akin, doon ako sa hair follicle demand. No? Kasi mahirap makuryente yan eh. Whoever says na authenticated yan, well, I will respect. But I will be on the side of, if that is not true, or if it is true or not, Marcos must face the constitutional mandate and duty na iniaatang sa kanya ng batas na dapat maging transparent siya sa kanyang mga kalagayan pangkalusugan that includes his mental health. So the issue of the Pulveron video or mga issue ng mga bangag-bangag na yan, ayan po hindi yan issue ng personal na pagkakalulong lang ni Marcos sa droga. It is an issue of national interest pertaining to his mental and health condition, including ang kanyang constitutional duty to be transparent about his health situation at ang kanyang accountability to the people. At moral integrity issue po yan. Na hindi ka pwede na mayroon kang issue ng pagiging addictos na ibinabato sa iyo na hindi mo sinasagot. Mas doon po ako. May video o wala, ang mga sirkumstansya po, mas papaminiwalaan mo pa yung may mga direktang nakakakita sa kanya. Halimbawa, si Kiko Siting. You don't need a video for that. No? Si Kiko Siting ay isang senador ng Republika at kumakalat at hindi binabawi ni Kiko Siting ang kanyang mga pahayag sa mga video na yan na si Marcos ay walang alam sa buhay kundi mag-party, magdurog at nagkataon lang na Marcos, anak siya ni Marcos Sr. kaya napasok sa politika at may poder at naging pangulo. At hindi binabawi ni Kiko Siting yan. Mas pamaniniwalaan mo yon because what will Kiko Siting gain? Hindi naman siya kandidato. Hindi naman siya tatakbo pa sa politika. No? And besides, direkta niyang sinasabi na nakikita niya. At nakikita niya kung anong ginagawa ng mga taong ito na alam ko na may sirkulo din siya sa kanila. Like Kati Binag also. So mas yun ang kapanipaniwala para sa akin kasi yun ay mga personal account and revelations na hindi mo pwedeng i-manipulate. At makikita mo naman na kabisado niya ang kanyang sinasabi. You cannot just invent a story without credible na pagpapanday ng kanyang circumstansya kung yan ay ginawa mo lang. Napakahirap gawin po yan. So yun, mas believable yan. So sa nagtatanong sa akin, sa video ni Maharlika at nila Harry Roque na inamin naman nila na sila nga ang naglabas niyan, mas doon ako sa panawagan ng hair follicle and total accountability and transparency for moral integrity and health declaration on the basis of constitutional duty of Marcos to the people. Kung hindi niya gagawin yan, ibig sabihin, the conclusion will favor doon sa mga nagsasabing siya ay involved nga sa chronic abuse of illegal substance and illegal drugs. Okay. Dito tayo sa eroplano. Ano ito itong kwento ng eroplano? Sa criminal investigation po, kung kulang at hindi kumpleto ang circumstantial evidence, kailangan mo ring mag-produce po ng material and documentary evidence and testimonial evidence. Tatlo po yun, ano? Ang testimonial, testigo, tao. Ang dokumentaryo at material evidence, ito ay dokumento o kaya mga material related sa kaso o isang pangyayari. Kaya material and documentary evidence. Ang circumstansya ay yung mga pangyayari o events leading to the actual situation ng kaso. Circumstantial ang tawag niyan or mga sitwasyon na nakapaligid dyan. Yan. Circumstantial yan. So ito ngayon sa kay Pangulong Duterte, matitrace natin ang involvement talaga ni Marcos at ng gobyerno dito sa Senate Committee na ipinapatawag nila Senator Amy Marcos kung ma-establish nila ang pattern of the money trail and the paper trail. Ano po yung ibig sabihin ng money trail and paper trail? Ang money trail or paper trail po, halimbawa, pag nagpadala ka ng pera through Western Union or iRemit or SendWave or GCash, mayroon po mga paper trail yan.
at mayroon tinatawag na transaction documents. Kahit digital po, mayroon pong digital prints yan. Matitrace mo sino nagbayad ng eroplano. Saan nakaregister ang eroplano? Sino ang piloto nito? Bakit siya nakapagpalipad ng eroplano? Kaninong eroplano yon? Dapat na itanong po yan ni Senator Amy Marcos para makita natin that indeed ang eroplano pala na yon na ginamit sa pagpapadukot kay Pangulong Duterte na hiningi ni General Diwata Torre na bigyan nyo lang ako ng eroplano, ako nang bahala, na umastang maton at siga, at ako nang bahala bilang kahit patawagin kaming private armed group, okay lang yon. Basta bigyan nyo kami ng eroplano at iba pa na suporta. Lumalabas na ginagamit ni Mr. Marcos ang eroplano sa kanyang pagpunta sa Mindanao at iba't ibang bahagi ng Pilipinas, hindi lang once kundi several times. Same ang tail number registration at ang model ng eroplano kaparehos ang ginagamit niya sa mga pagpunta niya sa mga Mindanao na mga trips niya. At even siguro sa abroad na gamit niya ito. So mayroong digital at mayroong documentary paper trail po yan. Kasi may aviation record yan. Kanino nakaregister ito? So ang CAAP dapat ipatawag yan. Ganon din po ang Philippine Air Force. At ganon din po yung kumpanya ng eroplano sapagkat may numero naman siya eh. At sinabi ko nga, unang narehistro yan as a private aviation business sa Clark yata or Subic. Then nagsarad ng 2015 pa or 2014. Nag-operate siya ng mga 6 na taon, nagsarado, and then nag-operate muli at nawala na nang umupo si Marcos. May nagsasabi na ang initial na konektadong eroplano daw kina Martin Romualdez at Saldico. Pero hindi ma-establish kasi kaparehong Gulfstream ang model, no? May nagsasabi na 3 letra daw, RSA daw. Eh di kilala natin kung sino si RSA, no? Kung may FBR, Fidel Valdez Ramos, mayroon din pong DMCI, David M. Consonhe Incorporated. Yon, sa mga Consonhe yon. Mayroon ka rin palang RSA. Ito yung nag-next in line nang mawala na si Boss Danding. May idea kayo. So lumalabas ang pangalan niya. Involved ba siya? Pinunduhan ba niya? Mukhang ang piloto na ginamit, itong si Captain Gulya, PMA Class 86, at naging Air Force pilot, at lumabas na, ay parang konektado dito sa RSA. So yung mga investigasyon na ito, mag-i-establish kung gaano kalawak ang conspiracy at ang pakikipagsabwatan ni Marcos, that indeed it was not an ICC operation. It was a Marcos Romualdez abduction using, yun ang paper trail na gusto nating makita. Saan ang galing ang pundo? Fuel. At hindi makakalipad yung eroplano pag walang flight plan at walang coordination sa Civil Aviation Authority of the Philippines kasi nag-refuel pa siya at nag-stop over sa Dubai. Dubai ba? Or Qatar? Dubai yata. And then, lumipad papuntang Netherlands. May mga airspace po siyang dadaanan. Kailangan alam ng CAAP yan. Kino-coordinate po yan. It's not a private decision. May gobyerno po na nagko-coordinate yan sa mga airspace use na yan ng aviation route. So, ibig sabihin po mga kababayan, Senator Amy Marcos and the Senate Committee on Foreign Affairs must uncover everything to establish that indeed Marcos Jr. made a total and inevitably publicly exposed scandalous na pagtataksil sa interes ng bayan, ginamit pa ang kaban ng bayan, at lahat ng ito ay mapapatunayan kung makita ang paper trail and money trail. Yun po ang ibig kong sabihin ng eroplano. Ang mahiwagang eroplano ang mag-establish that it was not an ICC operation. Therefore, the whole gamut of situation involving ang illegal na pagpapadukot kay Pangulong Duterte, I don't want to use the word arrest. It was not an arrest. It was an abduction. And it was a state-sponsored kidnap operation equivalent to what we call extraordinary rendition. Ang lahat ng yan po
ay ma-establish na may pananagutan si Marcos. Therefore, the call for resignation or for him to step down, not just because he sold out big time ang ating national sovereignty sa isang bugos at alamapya at ngayon ay nabubulgar na isang prejudiced, bias na uri ng organisasyon na nagpapakilalang International Tribunal for Justice na ICC, ay napakalaking valid moral issue and legal and constitutional issue na gumamit ka ng pondo ng gobyerno at ng opisina ng gobyerno, and for that matter, the highest office of the government, ang Office of the President, illegal na gumawa ng desisyon at aksyon tantamount to criminal actions. Ang pagpapadukot ay isang kriminal na aksyon na pananagutan ni Marcos. Mahalaga po yun ma-establish sapagkat pag nakita na galing pala talaga sa kanya lahat, ang kanya mga tenyente will be collateral. Ang principal accountability si Marcos at magiging valid than the pulburon video ang panawagan na mag-step down siya sapagkat siya ay gumawa ng karumal-dumal na krimen, pagtataksil, pagpapadukot at paggamit ng kaban ng bayan sa kanyang pagpapadukot kay Pangulong Duterte para lamang masunod ang kapretsyon nilang magpinsan at ng pamilya niya na manatili sila sa poder. Ginamit nila ang kataksilan at kriminal na mga aktong ito upang mawala ang isa sa mga balakid pang politika sa kanilang ambisyon. These are more valid issues that will now hound and forever hunt Marcos down. At dapat huwag bitawan po yan. At yan ang magpapabilis ng kaso ni Pangulong Duterte that everything was a fruit of the poisonous tree doctrine. From the very start, ang ibig sabihin po ng fruit of the poisonous tree, illegal ang ginawa. No, kidnapping talaga ang nangyari at ang nagpa-kidnap si Marcos. We have to establish that line of paper trail and money trail. At yan po ang value kung bakit dapat ma-appreciate natin na binuksan yan sa Senado. Dahil yan ay formal government investigative procedure ng isang sangay ng gobyerno at mabuti na naninindigan sila. Kaysa wala po tayong, puro lang tayo laway, wala tayong ma-establish na authoritative investigation results o ng karumal-dumal na pagtataksil at mga krimeng ginawa nila Marcos sa pagpapadukot nila kay Pangulong Duterte. Ayun. Klaro? Kung yan pong i-pursue natin instead ng mga name-calling at personal attacks, iangat natin ang level ng diskusyon. Iangat natin ang pag-unawa at kamalayan ng mamamayang Pilipino. Diyan po tayo. Yan po para hindi tayo ma-brand na tayo ay nagpi-fake news, tayo po ay nagdi-disinform, at sapagkat yan po ngayon ang special ops nila na idikit sa atin sa mga kritikong lehitimo at mga issue na legitimate, ididikit nila lahat yan. Fake news. Dahil gusto lang nilang pabagsakin ang gobyerno ni Marcos na sa totoo lang deserve niyang mawala sa poder. Dahil mayroon pong moral basis, mayroon pong legal basis, at mayroon pong malinaw na interes ang taong bayan na palitan ang gobyerno sa Pilipinas sapagkat hindi na po tama ang nagaganap. At isang karumal-dumal dyan ay ang nagiging kriminal na po ang gobyerno ni Marcos, lalo na po pag ma-establish natin by way of paper trail, by way of money trail, and by way of actual accountability na hindi niya ma-deny na siya nagpadukot talaga. Sapagkat it was not the ICC. It was him all along. Pati po yung kanilang ginawa, ang paper trail ng pagpasok ng mga tao, I forwarded the names ng mga taong yon, ng mga investigators, kay former NICA Director General Alex Paul Monteagudo. I'll try to retrieve the names sa isang Viber thread na pinadala ko, kung makita ko pa. October of 2024, nandito na po pinapasok nila Marcos at Romualdez ang mga investigators at kausap nila, yan sila Cristina Conte, ang abogada, at isang CPP, NPA, NDF at abogada ng mga NPA at CPP. Yan, kausap nila yan, mga kababayan. No? So kung magpapa-impeach kay Marcos, antayin po natin itong result ng investigation.
We have to, kasama po yan dyan siyempre ang pandaraya sa budget. Yung sindikato budget of 2025. Kailangan po yan pati yung pagsakmal ng budget ng PhilHealth, ang pondo ng PhilHealth. Kasama po yan sa dapat maimbestigahan. At dapat mananagot talaga dito si Marcos. At ito po mas malubha pa sa iskandalo ng Mary Grace Piatos na ina-allege nila na kinukuha o pinag-interesan at gamitin o kinukurap ng mga Duterte, lalo na ni Vice President Sara Duterte, ang confidential fund. Chicken feed po yun, ano? At pagtawagin. Bagamat hindi tama ang kanilang aligasyon, dumidikit kay Sara Duterte itong diskarte na paulit-ulit na ilabas mo si Mary Grace Piatos, ilabas mo si Ruben Magellan, o sino-sino pang mga pangalan, para ipahiya si Vice President Sara Duterte. Yan po ay spin, PR yan, public, dirty PR operation yan. Kailangan po may magaling na counter information operator, si Vice President Sara Duterte, na sagutin at ipaliwanag yan, na yan po ay covered ng COPLAN. Confidential or Case Operation Plan, under po yan sa isang mother IP project. IP is Intelligence Project. And that will explain everything. Ibig ko pong sabihin po, hindi pwedeng tanggap lang ng atake si Sara Duterte ng mga aligasyon na nangungurakot siya, kaya dapat siyang i-impeach. Yun pong line of attack sa kanya eh. At itong mga kritisismo na ginagawa nila at mga binabato sa kay Marcos ay bunga yan ng kanilang pagmamadali na agawin ang kapangyarihan sa mga Marcos at hindi na makapag-antay sa 2028. In fact, silang mayroon. Sina Marcos at Romualdez ang gumagawa niyan, pero nababaliktad nila. Lalo na ngayon sa special ops na nagkaroon sila ng diskarte na ilabas si Peebles Talakera. At malamang may iba pa na ilalabas sila. Upang magkaroon po ng tinatawag na if you cannot get out of the situation, create disruption. Kung ikaw ay nalulubog sa isang kalagayan na parang kumunoy, yung kagaya ng nangyari na kay Pangulong Duterte, na hindi nila mapipigilan ngayon ng pagsambulat ng kritisismo at pagkilos ng taong bayan na tumutuligsa at bumabatikos sa Administrasyong Marcos all over the world at naging kampo Duterte na tuloy ang grounds ng Netherlands doon sa The Hague at sa iba pang bahagi ng mundo ay tuloy-tuloy pong pagkilos na ito. Kung parang kumunoy na, kailangan mong gumalaw at kung ikaw ay hinahabol ng pating, which is the force of the people, palabuin mo ang tubig para hindi ka kaagad makita ng pating. Yan pong tinatawag na disruption. Yon, klaro ha? Halimbawa, sinusundan ka, may planong dukutin ka, huwag kang pumunta sa isolated na lugar. Dahil madudukot ka, yung magagamitan ka ng sasakyan, o mabibira ka na wala kang pumunta ka sa mataong lugar, merkado, mall, o harap ng police station at sumigaw ka na hinold up ka. Ang tawag dyan, you create disruption, you create a multi-attention of the people so that ang focus mawala. Yan ang ginawa ni Peebles Talakera at nila Akop. Special Ops. At dito tayo babalik sa kung anong karumal-dumal na pinakahuling ginawa ni Marcos na pananagutan, maliban pa sa sindikato budget of 2025. Ayon. Ang eroplano will lead to the paper trail and to the money trail at mukhang hindi lang involved ang mga nasa gobyerno. May mga taong pribado pa na involved. At may binanggit nga ko tayong mga letra, I hope hindi yan totoo na sa kanya pa rin konektado itong Gulfstream na eroplano kasi ginagamit na ni Marcos. Sa ilang pagkakataon, yung eroplanong pinagkargahan nila Torre upang ang pagpapadukot at pagpapatapon kay Pangulong Duterte sa Netherlands ay makumpleto nila. Ayan. Very interesting, ano? Abangan nyo po ang pagbabalik ni Ka Eric mamaya, no? Magpahinga lang ako ng konti at mukhang okay na ang weather system ngayong umaga. Baka umakyat na ito sa mga negative 2 na lang o baka mag 2 degrees siya. Makakalabas ako mamaya. And maraming salamat sa inyong pagsuporta sa pamilya ko, sa pagsuporta sa channel at sa ating Facebook Live at sa inyong mga pagtitiwala at pag-unawa kung bakit kailangan ang talakayan ay para sa pagpapataas ng kamalayan, hindi lamang para sa income at kita at audience. At kung bakit dapat responsable tayo sapagkat tayo ay may pananagutan sa mamamayan na ating gustong paglingkuran kung tayo po ay nagbibigay
ng pagpapaliwanag at pagpapaunawa. It must be sincere, it must be responsible at all times. Yan ang tinatawag na integrity and accountability. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.